Shout out yan, clear na clear. Shout out sa mga Pilipino dyan na nag-i-interview or nasa HR. Sana naman kapag kabayan natin, huwag naman kayo masyadong perfectionist. Lalo Hi guys! Welcome back sa ating channel, and for today's video, i-discuss ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung naging experience ko nung bago pa lang ako dito sa Dubai, nung i-interviewin ako dito sa Dubai. So ayan, nakatuwali ako. So habang nag-ready ako is mag-video tayo ngayon. So pasensya nyo na kung ano meron dyan sa face ko. Anyway, it's not about my face. Kung yung experience ko dun sa interview ko sa Dubai. So ayun guys, moving on. Medyo may ngisinitan sa background. Nung pumunta ako dito sa Dubai, guys, 25 years old lang ako. Imagine, ang bata-bata ako noon and wala akong experience kasi wala akong experience sa ibang country kasi ito yung first country na pinuntahan ko para mag-work. Na-interview naman ako sa Pilipinas pero iba pa rin yung interview dito sa abroad. So, since yung mga vlog na ginagawa ko is mostly talaga about RT, so magko-focus ako noon na interview ko as an RT. Ayan. So, first na na-interview ko isang private hospital, hindi ko na sabihin ko ang pangalan. Nung na-interview ko dun, sobrang kaba ko guys kasi field ko na to as in gusto ko maging artist syempre dito sa Dubai. Nung in-interview ko, okay naman so far, tinanong ako, lagi talagang tinatanong yung tell me about yourself, ganyan. Hindi ko alam kung bakit pero yun, tell me about yourself. Syempre kailangan natin ma-impress din yung nag-i-interview sa atin. So sinabi ko na naging honest ako syempre, 'di ba, na madali na fast learner naman talaga ako in person. So, willing ako matuto, ganyan. And syempre, hindi ko naman sinasabi na porket may experience ako sa Pinas ka ako, magaling na agad ako pagdating ko sa abroad. So, marami pang bagay na pwede akong madiscover or matutunan and I'm willing na matuto. Ganon. Tapos, tinanong ako about dun sa anong mga ventilator na nahawakan ko, anong hospital ang mga napagtrabahuhan ko, paano ako nakapag-deal sa mga kapwa staff ko, sa mga supervisor ko, sa mga patients, something like that. Tapos, ito pa ang manalang tanong. Tell me kung bakit ka namin i-heart. God, guys, Diyos ko, day. Alam mo ba kung talagang back of my mind, nagdadasal ako ng bonggang-bongga. So, sabi ko na, I know maraming mga mas deserve talaga na ma-hire kaysa sa akin, as mas well-experienced na ma-hire kaysa sa akin. Pero gusto ko na bigyan sana ako ng chance, kung bibigyan ko pagkakataon na makapagtrabaho sa kanila. Talagang gagawin ko yung best ko para mapatunayan ko na deserve ako sa position na yon. Tapos ano pa ba yung sinabi ko doon? Parang sabi ko na this is one of my dreams na makapagtrabaho sa isang prestigious hospital na tulad nito. And magiging proud syempre, unang-una syempre yung parents ko para sa akin. And yung mga kasamahan ko sa trabaho na nakasama ko, syempre, mapapawaw din sila sa akin. At yung mga tao na nagda-down sa akin dati at nag-iisip sa akin na hindi ko kaya, mapapatunayan ko sa kanila na kaya ko naman pala. Tapos, yung last na experience ko interview dito sa Dubai is, ito na yung company ko na. Dito na sa government hospital na ako na interview. So, ang tinanong lang sa akin is, tawag dito, ano matinong ko? Bakit ako nag-RT? Yung tinanong ko, bakit ka nag-RT? So, sinabi ko lang talaga na, actually, ang first talaga na course ko is PT, pero dahil hindi siguro yun ang desire ng heart ko, napilitan lang ako kasi gusto yun ng father ko kunin. Shout out naman sa tatay ko dyan. Pero dahil napag-isip-isip ko na gusto ko na siyempre makagraduate and mas na-interest talaga ako sa field ng RT kasi parang feeling ko mas ah, ah, mas bagay siya sa personality ko. Kaya kinuha ko yung RT. And besides, yung mom ko kasi nag-pass away siya na nagkasakit siya as cancer. So, nawalan siya ng hininga. Alam mo yun, parang gusto ko maintindihan yung nature ng breathing ng tao, something like that. Gusto ko malaman na kung bakit ba ang tao biglang okay siya one day and then kinabukasan nahirapan siyang huminga. Something like that. So, gusto ko makapag-deal sa mga pasyente na may same cases din sa mom ko. So, ayun. Tapos, tinanong ako kung willing ba ako na mag-extend ng hours, something like that. Willing ba ako na ma-change yung mga shift ko. Siyempre, sasabihin natin, pag nag-a-apply ka, lahat yan yes ng yes, di ba? Actually, up to now naman, kahit 16 years na ako sa company ko,
willing naman ako ma-change yung schedule ko and shift ko. Nagiging honest lang ako sa boss ko kapagka medyo nasagasaan or delayed na nila nasabi sa akin na i-change nila yung shift ko. And naiintindihan naman nila. Alam mo kasi guys, pagtatrabaho kasi sa abroad, kailangan maging honest ka rin sa boss mo. You should be honest about your feelings, kung nararamdaman mo, kung anong sa tingin mo. Sabihin mo yun sa kanila. Siguro may time na kung pares may itang ulo nyo, hindi kayo magkakaintindihan. But at the end of the day, maintindihan naman nila kung saan kayo nang gagaling. So guys, kung bago kayo sa Dubai at napapanood mo to, kung oras na ng interview mo, yes, alam ko nakakakaba, pero una sa lahat magdasal ka, panghawakan mo yung dasal mo kay God, maniwala ka sa sarili mo. Mag-focus ka lang and be yourself. Mahirap pagka naandun ka na, syempre lahat ng kaba nandun. Kasi gusto mo yung position eh. Pero kung para sa'yo guys, para sa'yo. Kasi ako talaga nung after kong magdasal, nung tinawag na yung pangalan ko, sinabi ko talaga na kay God na, Lord, let your will be done. Kung ano man mangyari kung para sa akin to, akin to. So, tulungan niyo na lang ako. So, ganun. Huwag kayong maging feel bad. Alam ko masakit kapag hindi na hard, hindi kinatawagan uli after the interview. Pero isipin niyo na lang guys, yung positive side na maaaring may mas best position sa inyo kaysa doon sa position na yun na gusto nyo. Di ba? Kasi mas better naman talaga yung plans ni God kaysa sa plans natin. Tapos guys, nga pala, pahabol ko pala sa paggawa ng CV or yung curriculum vitae. Ang tawag kasi nila ito sa resume is CV. Wag niyo masyadong habaan guys. As much as possible nga one page lang siya tapos na andun na. Maximum 2 page pero wag niyo nang punuin. Wag na yung sobrang dami-dami pa. I-compress niyo yung experience niyo kung marami kayong mga hospital na napuntahan or marami kayong company na napuntahan kasi maboboard na yung titingnan. Hindi naman nila lahat titingnan yan. During the interview, doon nila kayo mas tag dito, masasalain. So yung nandun sa interview nyo guys, dapat yung mga important details lang, huwag nyo lang ilagay din yung weight and height, lagay nyo lang yung birthday nyo doon, or yung age na lang kahit hindi na birthday, tapos kung ano yung experience nyo, anong mga objectives nyo, something like that, huwag nyo nang pahabain kasi hindi nila guys kailangan ng mahabang CV. Tapos when it comes naman sa kung anong damit na susuotin ninyo, huwag masyadong mahasal guys kasi alam niyo ba, in fairness ito sa Dubai, hindi sila masyadong katulad sa Pilipinas na kailangan nakakurbata, naka-necktie and all. As long as mukha kang formal, maayos ang itsura mo, presentable yung damit na suot mo. Wag naman kayo mag-rubber shoes or jeans syempre. Yung normal na casual dress lang guys, okay na, enough na sa kanila yon. Tapos when it comes naman sa pag-i-English guys, I'm telling you, hindi sila ganun ka-strict as long as naiintindihan nila kayo. At kasi ito nga pala, speak of English, may nag-interview pa sa aking kabayan. Yung gusto ko sana mag-apply sa isang clinic, guys, Pilipina siya. Kung sino pa yung Pilipina na mag-interview sa'yo dito sa Dubai, sila pa yung parang nang mamata sa inyo. Shout out, yan, clear na clear. Shout out sa mga Pilipino dyan na nag interview or nasa HR. Sana naman kapag kabayan natin, huwag naman kayo masyadong perfectionist. Lalo na kung mga bagong mga hired dito sa Dubai or bagong mga applicant dito sa Dubai, lalo yung mga bata pa. Kasi parang instead na maging confident sila sa sarili nila, mas pinupush nyo sila sa inyo na yung mental block, kabahan. Parang ayaw nyo silang ma-hire. Bigyan nyo sila ng chance, guys. Kasi una sa lahat, hindi naman natin mother tongue ang English. So, kung mayroong pagkakamali at kung hindi sila fluent sa English, huwag nyo naman i-judge. Diba? Huwag nyo naman masyadong pahirapan at gamitan ng mga malalalim na English. Diba? So, ayun lang guys. Sana may nakuha kayo terms at nakatulong tong vlog na to at hindi na ako nakapag-get ready with me kasi nag-focus na lang ako dito sa ating sharing kung paano ko na-interview at paano ko sumasagot sa interview. Sana nagustuhan niyo yung vlog na to and makita-kita tayo next time. Comment lang kayo dyan sa baba kung anong gusto nyo i-discuss natin na na-experience ko dito sa pag-apply ng Dubai or bilang RT. So that's it for today. Maraming salamat sa panonood and sana makita ko kayo next vlog and sana makita kayo sa comment box section or message nyo ako sa aking Facebook page for more question, inquiries, or suggestion dyan sa aking Facebook page. Thanks for watching. I'll see you next time, guys. Bye!